Ano, yung ating text. Yan. Ang title po, ang actual ng English po niyan, ang ano yan, hindi ko kasi alam ang anong pinaka-malapit na Tagalog eh. The inferiority of the law. Yan po yung ating pag-aaralan at tayo po ay nasa series ng Galatians. So malapit na po tayo matapos ng Galatians chapter 3. Next week, yun po yung huling verses ng chapter 3. So, mukhang hindi tayo aabutin ng 1 year sa pag-aaral ng Galatians. Kasi after pagdating ng December, tayo ay nasa chapter 4 na. So, 4, 5, 6, tatlong chapters na lang po. Siguro, tayo po tayo lahat as we honor the Word of God. Mabinabasa po natin. Ang konteksto po natin ay Galatians chapter 3 verses 15 to 22. Mga kapatid, narito ang isang pangkaraniwang halimbawa. Habang nalagdaan na ang isang masunduan, hindi na ito mapawalang saysay, ni madalagdagan. Ngayon nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang mga supli. Hindi sinasabi at sa kanyang mga supli na ang tinutukoy ay marami kundi at sa iyong supli. Naiisa ang tinutukoy at ito ay si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin, pinagtibay ng Diyos ang isang kasunduan at ipinangako niyang tutupad nito. Ang kasunduang iyon at ang mga pangako ng Diyos ay hindi mapapawalang saysay ng kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon. Kung ang pamana ay ipinagkaloob dahil sa kautusan, hindi na ito dahil sa pangako, ngunit ang pamana ay ibinigay ng Diyos kay Abraham bilang katuparan ng kanyang pangako. Kung ganoon, ano ang silbi ng kautusan? Itinagdag ito upang maipakita kung ano ang paglabag at may bisa ito hanggang sa dumating ng anak na pinangakuan. Ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel sa tulong ng isang tagapamagitan. Kapag may tagapamagitan, nangangahulugan ang higit sa isang panig ang gumagawa ng kasunduan, subalit ang Diyos ay isa. Ang ibig bang sabihin nito ay salungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi. Kung ang kautusan ay binigay ay nakakapagbigay buhay, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan. Ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Jesucristo na ibinibigay sa lahat ng sumasampalataya. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita, tayo po'y makaupo. Ulan. Naintindihan niyo ba? Hindi. Naintindihan niyo? Anong binasa niyo? Tagalog o English? Tagalog, English binasa niyo? Naintindihan niyo? Hindi rin. Parang hindi, no? Parang hirap intindihin, no? Kasi nga mga kapatid, merong panahon kasi na nahilingwahe ng Old Testament, ng New Testament saints, tulad niya, first century Christians, ay iba po sa lingwahe natin ngayon. Kaya nga po ang pag-aaral natin ay verse by verse para mas maintindihan natin or ang isang chunk ng verses ang pinag-aaralan natin para mas maintindihan natin kung ano yung sinasabi ni Pablo nung panahon na yun. Kasi hindi lang naman niya sinasabi nung panahon na yun, yan. Kundi maging sa panahon natin ngayon ay sinasabi rin sa atin yan. Dahil tayo po ay nasa saan dispensation tayo ngayon? Nasa church age tayo. So wala na po tayo sa kautusan, wala na tayo sa Old Testament. Tayo ay nasa church age. Kaya, di ba, sa pag-aaral natin dispensation, hindi po, ang Biblia po ay ginawa yan, sinulat yan para basahin natin, pero hindi po yan, lahat ng verses yan ay para sa atin. Kailangan, ano yung ating live verse sa church? Ano yung live verse natin?
Anong verse? 2:15. Study your, ano yan? Study to show yourself approved unto God. Ano? Rightly dividing the word of truth. So wala tayo last week, bigyan mo natin ng sum up ng ng background, no, yung review. So ang Book of Galatians ay sinulat po yan sa mga bagong mananampalataya. Wala pong experience ang, di ba, si Pablo po, yung 13 na epistles sa sinulat niya ay para po sa mga Gentiles. So si Paul, una, nakakilala siya sa Panginoon, tinawag po siya una sa mga Hudyo. Kasi Paul, na born again siya, di ba? Sa Acts chapter 9, nung nakakilala siya sa Panginoon, ang una po mga tinuruan niya ay mga Hudyo. Nandun po siya sa synagogue. Pero habang tumatagal po siya sa ministeryo, di ba? Nangusap po ang Diyos sa kanya, di ba? Sabi sa Galatians chapter 2, yung binasa natin na si Kristo mismo ang nagturo sa kanya. Saan siya tinuruan? Saan siya tinuruan? Saan? Dito, sa bahay namin. Saan siya tinuruan? Sa disyerto. Sa disyerto siya tinuruan, di ba? Ilang taon? Ilan? 3. Bakit? Bakit 3 years? Kasi? Kaya kasi 3 taon, kung yung disciples, 3 years na tinuruan ni Jesus, si Pablo, 3 years din na tinuruan. Pero iba ang revelation ng Panginoong Hesus sa mga disipulo at iba kay Pablo. Kaya nga sabi ni Pablo, di ba, yung mystery o yung misteryo na mga sinabi ng mga propeta sa kanya ni-reveal. Ano yun? Na ang Diyos ay magpapatawad ng mga kasalanan at ang mga hintil ay masasama sa sa kaligtasan. Kasi no Old Testament, Hudyo lang ang maliligtas. Kasi nga by faith and works. Kasi nga ang Jew, ang Israel lang ang pinili nation ng God. Kaya ito, to sa 13 epistles ni Pablo, sinulat niya ito sa mga Gentiles. Kasi bandang huli, sabi ng Panginoon sa kanya, o mangangaral ka na ngayon sa mga hintil. Di ba? Nung nagtuos si Pablo at si Pedro, di ba? Kasi sabi ni Pedro, ni Pablo, ikaw Pedro, tinawag ka ng Diyos sa mga sa mga tuli. So yung mga tuli nun, yung mga Hudyo. So ako, tinawag ako ng Diyos sa mga hindi tuli, sa mga uncircumcised. So ito yung mga hintil. So itong 13 na epistles na sinulat niya po yan sa mga hintil. So ito kasi, mga new believers, mga bago mananampalataya, sinulat niya yan. Kasi nga, may nakarating kay Pablo na merong mga Judaizer. May isang tawag natin doon. Mga mga asumot na pinapangaral nila, sinusundan nila si Pablo kahit siya magpunta, pero iniiba nila yung turo. Na ang turo ni Pablo, maliligtas na tayo sa pamagitan ng pananampalataya, pero ang tinuturo nito mga Judaizers na to ay hindi lang sa pananampalataya kay Kristo ay maligtas, kundi sa pamamagitan din ng kautusan. Kailangan magpatuloy kayo, gawin yung tradisyon namin, gawin yung ceremonies na ginagawa namin. Kasi nga po, ang mga hintil, wala po silang background sa kautusan. Wala silang experience. Kaya kung ano yung tinuro ni Pablo sa kanila, doon sila naniniwala. Yun ang pinapaniwalaan nila. Kaso nga, may mga dumarating na ganitong klase na galing ng Jerusalem, itong mga Hudyo na to, na sinasabi nila, aral kami kay Santiago,
Pero hindi naman talaga, kasi nga, di ba, nung pinag-aralan natin yung Acts chapter 15, na pati sila Pablo, ay sila Pedro, pati yung mga ibang apostles, na ang turo na nila kung ano yung turo ni Pablo, na maliligtas lang sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos. Wala nang iba, wala nang gagawin pa yung kautusan, wala nang works. So, yun. So, nung panahon na yun, ang gospel po, o ang ebanghelyo ay inaatake ng mga taong to. Maging hanggang ngayon, di ba? Maraming mga churches na ang tinuturo ay hindi lang ikaw basta ligtas. O di anong gawin mo para patuloy na lumakad ka ng kabanalan, aba ay kailangan lagi kang mag-devotion, lagi kang mag-pray, lagi kang magbasa ng Bible, lagi kang mag-attend ng ganito, maraming gagawin para ma-maintain yung iyong salvation, para ma-maintain yung paglakad mo ng holiness. Kailangan magpasanctify ka araw-araw, di ba? So, hindi lang yung panahon na yun, maski ngayon, ang gospel po ay assaulted. Ano sa Tagalog ng assaulted? Inaatake. Yung true gospel, yung tunay na gospel. Ito po ay inaatake. And, dun sa mga pag-aaral natin before, di ba? Ayan, true Christians can be bewitched. Yung mga tunay na Kristiyano ay pwede maloko pa rin. Bakit? Kasi hindi naman sasabihin ni Pablo yan, ano? Ayan, no? Galatians 1:6-9, di ba? Nagulat nga siya dyan eh. Sabi niya, I am amazed that you are so quickly deserting Him who called you by the grace of Christ for a different gospel. Diba? Ano ba yung tunay na gospel? Yung finished work of Jesus Christ. Other than that, wala na. Pero pag dinagdagan mo yan, ito na yan. Different gospel. Parang yung sinabi natin kanina, para ma-maintain yung salvation mo, kailangan gawin mo to, ito. Diba? Eh, isa nga lang eh, maniniwala ka lang doon. Wala ka nang ibang gagawin. Diba? Kaya ngayon tinawag natin dati, diba, na believing, tapos yung obedience, hindi ka nasusunod kasi maniniwala ka lang eh. Diba? Ano yung paggawa mo ng mabuti, hindi para makarating ka ng langit. Kundi paggawa mo ng mabuti, resulta na lang yan na pagiging, ang pagiging Kristiyano mo, yung paggawa mo ng mabuti. Mauuna muna yung, di ba, Ephesians chapter 2, 8 and 9, for by grace we have been saved, not by, it is a gift of God, not by works, so that, no man can boast. Ano yung verse 10? Doon na yung paggawa mo ng mabuti. So, mauuna yung kaligtasan mo bago ka gumawa ng mabuti. Hindi yung other way around. Mauuna yung gagawa ka mo ng mabuti para masave ka. Or para mas masigurado yung kaligtasan mo. So, kapag gano'n na, ito na po ay different gospel. Distort na po yung gospel. Ano bang tagal ng distort? Nakurap na kapag distort. So sabi ni Pablo dyan, kahit daw na anghel pa nang galing sa langit ang magturo sa inyo, basta iba yung tinuturo niya, doon sa tinuro ko sa inyo, yung nasabi ni Pablo, he is to be accursed. Ano ibig sabihin ng accursed? Damnation to hell. Sumpain. O dalawang beses siya inulit, ibig sabihin, di ba? Pagkadalawang beses o tatlong beses inuulit sa Bible, ano po ibig sabihin? Ito po ay mahalaga kapag ilang beses yung sinasabi. So, sinasabi, true Christians can be bewitched. Pwede maloko pa rin, di ba? Hindi na sa panahon na yun nga, nanaloloko sila. Dahil nga, kailangan gawin mo pa to. Hindi lang basta maniwala kay Kristo. Maging sa atin ngayon, ganyan pa rin.
So, paulit-ulit natin pinag-aaralan to. Bakit? Kasi, para maselyuhan natin yung ating pananampalataya talaga. Diba? Meron dito, meron pa rito sa atin. Pag tinanong, ano ba sa iyo pag tinanong na, ano ba sa iyo, pagka ba namatay ka ngayon? 100% ba sa langit ka na mapupunta? Isang taon na umaattend sa church. Pero pag tinanong mo yun, hindi pa rin sigurado. Diba? Ilang buwan na natin pinag-aaralan to. Kasi nga, huwag kayong magsawa. Kasi kinakailangan talagang masid natin. Yung paniniwala natin, talagang masigurado tayo. Kaya paulit-ulit natin pinag-aaralan to. Iba-iba lang ang approach. Iba-iba lang ang delivery. Pero kung titignan natin, yung matatapos tayo, di ba? Laging gospel. Kasi kailangan maunawaan natin yan. Para pagka po tayo ay nagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba, ay ano natin, alam natin, maipapaliwanag natin ng maayos. So, yan po, sabi diyan, di ba, na anyone trying to be justified by the works of the law is under a curse. Sabi po dyan sa Galatians chapter 3 verse 10, dahil sa pinag-aralan natin last time. Kapag tayo ay works pa rin, yung sinasabi ni Pablo noong time na yon. Kapag sa utusan pa rin kayo nakabase, kayo ay sinumpa. Under kayo ng curse. Kasi nga, as sinasabi sa pangaral ni Pablo, ang katwiran ng Diyos, righteousness should live by faith. Diba? Tapos sasabi pa dyan, only those who put their trust sa ating Panginoon, yun lamang ang ma-justify. Kaya dun sa yung pinag-aralan natin last time tungkol kay Abraham, diba? Sabi doon, si Abraham ay Abraham believed God and it was accredited to him by righteousness. Yung last week, di ba? Pag-aaral natin. So dahil sa pananampalataya ni Abraham, yun lang ang ginawa niya, nanampalataya siya. Pero na siya. Dahil sa pananampalataya niya, siya po ay na-justified na. Ngayon, ang pinagtatalunan kasi dito ay pinagkukumpara kasi dito yung ni Pablo sa ito yung binasa natin kanina sa 15 hanggang 22. Pinagkukumpara ni Pablo yung superiority of the law against the inferiority of the law. Ano ba yung pag sinagalog na superiority? Superior, pinakamataas na antas o uri kaysa doon sa pinakamababa. Pinagkukumpara niya yun. So yung superiority of the law, nakikita natin yung sa verses 15 to 18. Tapos yung inferiority of the law mula sa 19 hanggang 22. So ayan, marami na akong binagpasan dyan sinabi na hindi lang sa pananampalataya maliligtas kung paano, kundi paano na yung kautusan ni Moises. Sinasabi kasi nila na paano na? Si Abraham, naniniwala kami na siya ay nanampalataya lang. Bakit binigay ng Diyos yung kautusan kay Moises? So kay Moses, ganun din. A major. Ha? So kay Moses, ganun din. Na binigay din yan, para maligtas. Para maligtas, kaya binigay yan. Kami pangako ang Diyos kay Abraham. Yung pangako niya nandun sa sa verse 15.
Pwede mo mapakita natin. Okay? Basahin na din natin yan. Mga kapatid, narito ko ang isang pangkaraniwang halimbawa. Kapag nalagdaan na ang isang kasunduan, hindi na ito makapawalang saysay ni madaramdaman. Ayaw hanggang 17. Ngayon nangako ang Diyos si Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinasabi at sa kanyang mga supling na ang tinutukoy ay marami, kundi at sa iyong supling na iisa ang tinutukoy at ito ay si Kristo. Ito ang ibig kong sabihin. Pinagtibay ng Diyos ang isang kasunduan at ipinangako niyang tutuparin ito. Ang kasunduang iyon ay ang mga pangako ng Diyos ay hindi makawalang sa isa ng kautusan na dumating pagkaraan ng 430 taon. Ayan, so ang sinasabi niya dyan, ito sinasabi niya dyan sa mga sa mga taga Galatians, ang Diyos ay nagkaroon ng kasunduan kay Abraham. Ang sinasabi diyan na now the promise was spoken to Abraham and to his seed. He does not say and to seeds. Seed one, isa lang, seed, tapos seeds. So sino daw ito? Ang sinasabi ni Abraham, ni Pablo, ay yung seed na yan ay si Kristo. Siya yan. May pangako ang Diyos. Magkaiba po yung pangako, difference ng promise sa yung ginawang law. Magkaiba po yan. Kasi ang pangako ay, kung babasahin natin yung Genesis chapter 15 tsaka Genesis chapter 22, ang Diyos nangungusap kay Abraham ng personal. Personal siya nangungusap. Pero kay Moses, ang Diyos ay nakatago. Hindi niya nakita. Si Abraham, ang Diyos nakipag, sa kanya, yung sa dinner, kung babasahin yung Genesis, chapter 24, yun, kumain, kasama kumain ni Abraham ang Diyos. Ano ba tawag kay Abraham ng Diyos? He is a friend of God. So, diretso nakikipag-usap ang Diyos sa kanya. Pero kay Moses, siya ay tago. Di ba sabi, ginagawa doon sa Deuteronomy, sinasabi ng Lord ni Moses na gusto niya makita ang Diyos. Diba ano sabi? Walang makakita sa akin. Kasi makakita sa akin ay madidedo. No? Madidedo. So ano lang yung nakita ni Moses? Yung likod lang ng Diyos yung nakita. Pero yung harapan niya, yung mukha hindi. So tago. Diba? Katulad nung nalandaan yung pag-aaral natin sa Exodus 19, yung ibinigay na yung law. Ano sabi ng Lord kay Moses? Kailangan pagbihisin mo sila, pagliguin mo sila, sabi mo, maligo sila. Kasi haharap sila sa akin. Pero hanggang dito lang, sa bundok, yung hindi mismo sa bundok, hanggang ito lang sa hangganan ng paanan nila bundok. Diba sinabi niya yon? Kasi kapag kalumagpas dyan, ano mangyayari? Mamamatay kung sino man lumagpas dyan. Kaya, makita natin, nung ginawa ang law, ang Diyos ay, tago siya. Ito, pangako ito kay Abraham. Pangako ng Diyos na merong seed, si Jesus Christ yun. Pagdating kay David, pinangako rin ng Diyos, di ba? Na magkakaroon ng Messiah. Si Jesus Christ din yun. Pagdating sa mga prophets, kay Jeremiah, kay Ezekiel, ang pangako naman ng Diyos doon ay forgiveness of sin. So, ano lang din yun? Pag namatay si Jesus, ginawa niya sa cross, yung finished work niya, sino mamaniwala doon ay papapatawa din sa kanyang mga kasalanan. So, all points to Christ.
yung seed, yung pangako kay David na magkakaroon ng Messiah, si Christ din, at yung pangako na yun sa mga prophets, si Christ din yun. Ngayon, di ba sabi niya, 430 years. So yung 430 siya, mula nung sinabi ng Diyos yung, di ba, pagka nagbabasa tayo ng Old Testament, this is the promise I gave to Abraham, Isaac, and Jacob. Laging ganun, di ba? So nung sinabi ng Diyos yun, yung pinakahuli sinabi niya yan, doon sa Old Testament, it took 430 years bago sa katuparan yung promise na yon. Pero nung pinangako kay Abraham itong seed na ito, it took 600 years bago na sa katuparan. So yung sinasabi ni Pablo dito ay na-fulfill lahat yan kay Kristo. Yan, yung verses na yan. Yan ang sinasabi niya. Na-fulfill lahat yan nung finished work ni Christ, yung ginawa niya sa cross. Kaya kung titignan natin, Psalm 19, why the law? Bakit daw yung law? Why the law then? Ayan, why the law then? It was added on account of the violations. So ano dyan, bakit ang law? So merong mga ginagawa ang batas o ang kautusan, merong ginagawa yan sa atin. Ano? Una, it defines sin. Dinidefine niya yung kasalanan. Alam natin na ito mali, ito mali, ito gawin, ito. Kasi bakit? Ang Diyos po kasi ay banal, righteous siya. So kailangan sabihin ng Diyos ano-ano yung mga sin. Kasi nga He is holy. So God has to define sin. Kaya po yung ginagawa ng kautusan. Maski ngayon, di ba? Alam natin kung ano yung kasalanan natin. Hindi. Pagsuway sa magulang, kasalanan hindi. Pagsunod sa magulang, kasalanan hindi. O, di ba? Alam natin. Pangalawa, ang ginagawa ng kautusan, it excites sin. Excite. Na-excite ba ang kasalanan? Nagis nyo yun? It excites sin. Ano ibig sabihin nun? Kapag ka alam mong mali, ano yung kasabihan na masarap gawin ang bawal? Diba? Masarap gawin ang bawal. Alam mo ng bawal, pero ginagawa mo pa rin. Bakit? Kasi yung katawan mo na-excite doon. Na-excite. Di ba sabi ni Pablo, Romans chapter 7, hindi niya malalaman ang covetousness kung hindi dahil hindi niya malalaman na bawal magkubit kundi dahil sa kautusan. Ngayon sabi niya doon sa bandang huli, di ba? Yung gusto kong gawin, yung gustong gawin ng katawan ko, pinipigilan ng aking espiritu. Pero yung gustong gawin ng gusto kong gawin sa laman, pinipigilan ng aking espiritu. Pero yung gusto kong gawin sa espiritu, pinipigilan ng aking laman. So, yung ating body, yung flesh natin, pag alam niyang mali yan, talagang mai-excite yun na, sige na, gawin mo na yan, gawin mo, tingnan mo lang, ma-experience mo lang kung ano mangyayari, ano maranasan mo, ano maramdaman mo, diba? So, ganun yun. Ganun yung ginagawa ng kautusan, ng law. It excites sin. So, alam mo na it defines sin, it excites sin. Yung pangatlo, hindi lang ang alam mo na mayroong masamang dulot ang kasalanan dahil sa pag ito'y ginawa mo, sa sarili mo, o meron din masamang dulot ang kasalanan kapag ito'y ginawa mo sa kapwa mo. Ang pinakamalupit doon ay kapag gumagawa ka ng kasalanan, you are rebelling against God. Ikaw ay
nagre-rebelde ka na sa Diyos. Kasi kapag nga tayo gumagawa ng kasalanan, di ba mas yung panahon nun, mga Israel, mga Hudyo, nagre-rebelde sila sa Diyos. Kasi kahit anong gawin ng law, hindi ka maliligtas. Yung pang-apat, the law could not save anyone. Bakit? Kasi, di ba na binigay ng Diyos ang 10 Commandments? 10 Commandments na lang yun. Yung number 1, hindi pa nila masunod. Love the Lord your God with all your soul, mind, strength. Ay, yung pangalawang commandment, huwag kang gagawa ng image. Pero anong ginawa nila? Tawa kasi na nagawa ng Diyos-Diyosan, kung ano yung mga pagan practices na ginagawa nila. So yung unang dalawang commandments, hindi na yun masunod. So, ang law, it cannot save anybody. Ano lang ang ginagawa ng law sa pinag-aralan natin? Pinapaalam lang sa atin na tayo ay sinner. Yun ang ginagawa ng law. So yung transgression, ano daw yung transgression Tagalog? Paglabag. Why the law din? Na para malaman nila na may nilalabag sila sa mga utos ng Diyos. Kaya yung ginawa, para malaman nila na meron silang nilalabag. Kasi alam na naman nila, dati wala pang law, alam na nila yan, di ba? Exodus, bago pang Exodus 19. Alam na nila na merong kasalanan, pero hindi nila alam kung ano yung bigat noon para sa Diyos. Ano yung bigat sa Diyos noon kapag ang Israel ay nakakagawa ng kasalanan. Kasi noong time na yun, ang Lord, nung wala pang law, ang Lord ay gracious pa sa kanila. Diba? Tatandaan nyo nun? Bago mag-Exodus 19, yung tatlong reklamo ng Israel, ay makapatay kami dito sa disyerto. Wala kaming makain. Diba? Dito na lang pala, ito, papatayin kami. Di sana, doon na kami sa Egypt. Pero ang ginawa ng Lord, di ba? Yung dagat, padala ng mana. Pero after noon, binigay na yung batas, ano nangyari? Same reklamo. Same reklamo. Pero ano na nangyari sa kanila nung meron ng law? Ba, pinagpapatay na sila ng Diyos, di ba? Yun ang pinagkaiba. Noong time ng dispensation of grace ng God at dispensation ng law, na iba na ang tingin ng Diyos. Kasi nga may batas na eh. Sige, tingnan ko nga kung masusunod nyo to. O ano sabi nila? Sige Lord, we will obey. Sundin namin yan. Pero ano nangyari? During the course ng history ng Israel, hindi naman nila nasunod. Wala. Bagsak pa rin sila. Kaya, ang law ay it is not to cure sin. Ang law, it is not to cure sin. Ano ginagawa ng law? But to curse sin. Or curse the sinners. Yan ang ginagawa ng batas. O talabation. Ito. It is not to cure sin, it's to curse yan. Curse the sinner. Kasi nga, nagre-rebelde tayo sa Diyos kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan. So, ang law ay inferior siya in 3 reasons. Una, yun nga, the law is inferior because it has an inferior purpose. So, yan yan. Yung dinagin natin tatlo. Every purpose ng law, inferior. Define sin, excite sin. We rebel against God and the law cannot save. Pangalawa ay it is inferior because of its mediator. Diba? Sabi doon,
The law is inferior. Secondly, because of its mediator. Mediator, ibig sabihin, ito'y tagapamagitan. Kasi sino ba yung tagapamagitan nung ginawa ng law? Yung binigay ng law, ng Diyos ang law. Si Moses, mga anghel, mga tao, mga prophets. Meron siyang pinagsabihan. Unlike yung promise ng God, diretso siya. Wala siyang ginamit na tao. Kasi nga ang tao ay inferior. Ang angels, inferior yan. Kasi bakit? Created beings sila eh. Lahat ng created, ginawa ng Lord ang inferior. Tao, si Moses, inferior. Diba? Bakit? So sabi ng Lord, sige, sabi mo dyan, speak to the rock, magkakaroon ng tubig. Sa inis ni Moses, sa mga taga-Israel, ang ginawa niya po, yung pangalawa yun pinukpok niya. Nung pinukpok, ano sabi ni Lord? Dahil sa sinaway mo yung sinabi ko, hindi ka na makakapunta sa promised land. Yun na yun. Angels, ginawa rin ng Diyos yun. Ano nangyari kay Lucifer? Bagsak din. 1/3 pa ng angels na sumama sa kanya. Di ba? Mga prophets, o marami rin mga propeta na sinabihan na pero ano rin, mga sablay din. Di ba? Kaya inferior. Kaya nga, ang sinasabi dyan sa verse na yan, na ang Diyos, diretso siyang nakikipag-usap. Kaya superior na ang promise ng God eh. Ngayon sa panahon natin, diretso na ang Lord din sa atin, di ba? When we accepted Christ as our Savior, when we believe the finished work of Christ, ang Lord personal na, nagkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Wala nang, hindi katulad sa mga ibang religion, anong mediator mo? Punta ka sa isang loob, maumpisan ka, diba? Ano ba? Magdasal ka sa mga santo, parang yung isang station, San Luis, Canluzon, yung mga Pilipino saints, ng Bagyo, lahat doon daw, panalangin mo kami, doon sabi. O ano pa, magdasal ka sa patay, maraming mediator, ang iba't ibang klase ng religion. Pero sa atin, di ba, yan sinasabi dyan, there's only one, Christ lang. When we accepted the Lord, pinapasok natin siya sa ating puso, di ba? Tinanggap natin siya, pinaliwanaan natin, ginawa niya, diretso na siyang, nanahan sa atin through the Holy Spirit. Kaya di ba, pinag-aralan natin sa Bible study, ang Holy Spirit, pag nakagawa ka ng kasalanan, hindi po yan umaalis. Kasi sabi sa Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit. Pag nakagawa tayo ng sin, ang Holy Spirit, nalulungkot lang siya. Gano'n lang. Pero hindi siya umaalis. Kasi nga, di ba, Ephesians 1:13-14, we are sealed. Nung tayo na born again, sinelyuhan na tayo. Kaya ang Holy Spirit hindi siya umaalis. So, yan yun. Hindi kailangan ng mediator ang promise ng God. Pero ang law, inferior siya kasi meron siyang mediator. Diba? Ginamit siya si Moses. Yan, kanina, yung mga pinag-usapan natin. So, yung batas, yung law, ano rin sinasabi dyan, ay temporary. Temporary lang ang kautusan. Hindi siya permanent. Binigay lang ang law para lang malaman natin na meron tayong mga nilalabag sa Diyos. Pero once na nung dumating si Christ, diba ano nangyari? Wala na ang law. Kasi diba, nung dumating siya dito, ano sabi niya? I didn't come to nullify the law, but I come to fulfill the law. At nung na-fulfill na niya sa cross, diba, ang sinabi niya, tingnan na naman natin, it is finished. Ibig sabihin, tinapos na niya. No? So, ang yan,
ang law, temporary lang. Ngayon, anong nagagawa ng law? Ano nagagawa ng kautusan sa noong time na yun? Maging sa atin, ang nagagawa ng kautusan? Nandun yan sa verse 24. Tingnan natin, verse 24. Ito na isulat na dyan eh. Verse 24. Galatians 24. Ay 3 verse 24. Babi na tayo matapos. Tutor. Ang ginagawa ng law ay tutor lang natin papunta kay Kristo. Tutor. Ano ba ang ginagawa ng tutor? Ayan. Kaya kautusan ay naging ang kautusan ay naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo mabilang sa matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. So, nung dumating si Kristo, ang kautusan ay wala na. Kasi yan lang ay tutor. Ano bang ginagawa ng tutor? Di ba nagtuturo? Nagtuturo lang yan sa atin ng ating fallen state. Yan ang tinuturo ng law sa atin. Tayo ay bagsak. Tayo ay makasalanan, tayo ay liligtas, tayo sa impyerno mapupunta. Yan ang tinuturo sa atin. So, tinuturo niya sa atin para tayo ay lumapit kay Kristo. Para maging, para dahil lang sa Kanya, yung sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya, God does not need a mediator because it's His promise. Kaya, tawag dito, namatay ang kautusan nung kung ano yung nangyari kay Kristo sa cross. Nang tinapos siyang gawa sa cross, namatay na ang kautusan. Pangatlo, inferior law as to its accomplishments. The law provides the law never ever provides to impart spiritual life. Conflict daw ba ito? Sabi kasi dyan ang ibig sabihin ba nito ay salungat ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi. Kung ang kautusan na binigay ay nakapagbigay ng buhay, ang tao ay magiging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod niya sa kautusan. So, yun ay ibig sabihin ni Pablo dyan ibig sabihin niya dyan na ang kautusan ba ay conflict sa pananampalataya? Hindi. Kasi ang kautusan, wala po siyang kakayahan na magligtas. Kaya hindi siya conflict. Kasi ang pananampalataya kay Kristo, o ang pananampalataya natin sa Diyos, yun lang ang may kakayahan na magligtas. Yung ginawa ni Christ sa cross, hindi yung law. Kaya wala talagang maliligtas kapag ang isang tao ay nananampalataya kay Kristo at the same time para manatili yun, yung kaligtasan niya, kailangan niyang gumawa. Wala talaga. Isa lang. Anina, kahit saan yung niya. Di ba, pinag-aralan natin Wednesday sa Bible study, yung 13 epistles ni Paul, bawat isa Romans, 1 Corinthians, 2, Galatians, Ephesians, Colossians, Thessalonians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, Titus, Philemon, Colossians, lahat doon meron siyang sinabi, salvation is by faith only. Kung natatandaan nyo yun, pinag-aralan natin Wednesday. Lahat doon sinabi niya, meron siyang sinabi sa bawat video na yun. So, kailangan kinukulit niya itong mga babasa na wala ka ng ibang gagawin. Kaya yan, the law is not an alternate way to salvation. Kaya hindi sila conflict. Kasi hindi ka naman pwede maligtas sa law at hindi ka naman pwede maligtas sa faith. Hindi pwede. Isa lang.
So, hindi siya conflict. Yun yung sinasabi ni Pablo doon sa verse na yun. So, ayan, in conflict, the law is not an alternate way of salvation. In conflict with faith. The law took everybody as prisoner. Curses everyone who doesn't abide by all things written in the book of the law. Curse is everyone. No? Tapos, in order the promise of faith in Jesus Christ might be given to those who believe. At ano pa yung sinabi ko sa bandang uli, nung 22, verse 22, ginawa tayong prisoner. Nasa verse 23, before faith came, we were kept custody. Yan niya, custody, nakulong ka. Ang ginagawa ng kautusan ay kinukulong tayo. Kaya kasi, ang ginagawa kasi ni Satan, eto lang, Satan would want you to prove, sinulat ko na lang, hindi mo makalimutan, Satan would want you to prove yourself holy by following the law. Against nyo yan? Gusto ni Satanas na sundin mo yung kautusan. Gusto ni Satanas gumawa ka ng gumawa. Kasi, para maisip mo na, para maging banal ka. Gusto niya, gawin mo na gumawa ka ng gumawa para sa Diyos. So, gawin mo, penitensya ka, lumakad ka kaya, mag-fasting ka, lahat. Para maging banal ka sa Diyos, gumawa ka. Yun ang gusto ni Satan. Kasi yun ang nakasaad sa law, gawa. In contrary, dun sa pagtingin ng Diyos sa law, unholy. Kaya pag sinusunod mo ang law, gawa ka ng gawa para maarating, kasi nga, di ba? Para maabot mo yung pamantayan ng Diyos, wala kang magagawa. Kasi di ba? Sabi doon, no one is righteous, not even one. Romans 6, tapos ano ba yung Romans 3:23? All have sinned and fall short. Romans 3:23. Romans 3:23. All have sinned and fall short of God. Kahit anong gawin mo, para makarating ka sa langit, para ma-maintain yung salvation mo, walang mangyayari. Kaya isa lang po yung kailangan natin gawin. Kaya di ba sabi nyo sa huling verse, 22, na by faith, but the Scripture has confined everyone under sin, nakulong, so that the promise by faith in Christ Jesus might be given to those who believe. Sino mang maniwala sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus, yun ay justified by faith. Diba binasa natin yung nakaraan, 3 beses sinabi yung justified, tandaan niyo yun? 3 beses din sinabi, not by works. So, I hope nare-remember nyo yun, ha? So, yun lang po. Like yung law, it executed us. Kapag ka ito ay sinusunod natin, ginagawa natin, tayo ay, hindi tayo maliligtas. Kaya, kailangan si Kristo lang talaga ang solusyon. Kapag tinagawa natin ang law, dapat tayo pa rin tayo sa gawa, we will never run into Christ. So, ang pinaka-key point dito ay ang law, hindi po siya nakaligtas. Ang gawa natin, hindi po nakaligtas. Bakit? Pagdating natin sa langit, lahat tayo, may yabang. Di ba? Ba't ka nandito? Kasi simba ko linggo-linggo. Ikaw, ba't buti nandito ka? Nagbabasa ako ng Biblia araw-araw O buti ikaw nandito ka. Nag-pray ako araw-araw Wala tayo, di ba? Mayabang tayo. Sabi lang tayo may ambag. Paano na yung Ephesians 2? Kasi sinungaling pala yung verse na yun. Di ba? Kung lahat by works. I guess, no?
Okay, so sige, tayo po tayo lahat.